Anak, mag-iingat ka ha. Yon ang bili ni Aling Pasita sa kanyang anak na si Christine ng umagang iyon. Papasok na kasi ito ng paaralan. Grade 1 na kasi ito at sa totoo lang, hindi niya tunay na anak si Christine. Napulot niya lamang ito sa isang bangketa nang minsang nagtungo siya sa bayan para mamili ng hapunan. Kaya biyaya para sa kanya si Christine dahil wala silang anak ni Bino. Inalagaan at pinalaki at saka itinuring nila ito na parang isang tunay na anak. Humalik muna sa pisngi niya ang bata bago ito lumabas ng bahay at nagtungo sa minibike ng kanyang ama na gagamitin sa paghatid sa kanya sa eskwelahan. Nang makaangkas na si Christine sa bike ng kanyang ama, ay pinaandar na iyon ni Bino patungo sa paaralan ng bata. Nang makarating na roon, bumaba siya sa bike ng kanyang ama at hinalikan sa pisngi saka pumasok sa loob ng paaralan. Naglakad patungo si Christine sa kanyang silid-aralan. Nang makapasok na, ay nagtinginan ng mga kaklase niya sa kanya. Sino ba naman ang hindi mapapatingin sa kanya? May malaking salamin sa mga mata ang bata at mayroong pangkulot na buhok. May mga libro rin siyang hawak sapagkat mahilig na magbasa si Christine. Lumaki itong matalino kaya't mabilis ang pick up ng utak nito at mabilis makatanda ng mga salita. Makikita sa mga mukha ng kaklase niya ang pagpipigil ng tawa, pero ang iba ay natawa na talaga. Isa siyang nerd, sabi ng isang batang lalaki na nasa isang sulok ng kanilang silid. Tahimik lamang nung umiti si Christine sa mga ibang kaklase na nakangiti rin sa kanya. Nasaktan naman siya sa sinabi ng isa niyang kaklase. Umupo siya sa isang tabi, katabi ng isang babae na may salamin rin. Inilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. Ruth nga pala, pagpapakilala nito sa sarili. Ngumiti siya ng matamis rito. Masaya siya dahil may taong gustong kumausap sa kanya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Ako nga pala si Christine. Tugon naman niya at ngumiti ito. Sabay na tayong magmerienda mamaya, gusto mo? Tanong nito na sinang-ayunan naman niya. Nang sumapit ang kanilang recess, ay sabay na nga sila Ruth at Christine na nagmerienda. Nang nasa kantina sila, ay napapatingin sa kanya ang mga estudyante. Yung iba ay nakangiti pero alam niya sa kanyang sarili na pinagtatawanan siya ng mga ito. Yung iba ay nagbubulong-bulungan pa. Nang mga sandaling iyon, ay parang gusto na lamang niyang lumabas sapagkat alam niyang pinagtatawanan siya ng mga ito. Aalis na sana siya nang bigla na lamang siyang hilayin ni Ruth. Napatingin naman siya rito. Bakit ka aalis? Tanong nito. Nahihiya kasi ako. Alam ko na pinagtatawanan nila ako. Malungkot niyang sabi. Pinakatitigan siya ng mabuti ni Ruth. Christine, hayaan mo na lang sila. Nandito naman ako eh. Nakangiti nitong sabi. Huminga siya ng malalim at tumango saka nagtungo sila sa mga nakahilerang pagkain. Grabe, ang nerd niya. Narinig niyang sabi ng isang babae. Pero hindi na lamang niya pinansin at namili na lamang sila ng pagkain. Sa kabilang banda, gusto kong bisitahin ang school kung saan ako nag-aral. Sabi ni Bina sa asawang si Daniel ng gabing iyon habang sila ay magkatabing nakahiga sa kama. Tumagilid ng higa si Daniel at nitigan ng kanyang asawa. Namiss mo ang teacher mo doon, no? Tanong nito. Tumagilid rin ng higa si Bina at pinakatitigan ng asawa sa kangumiti. Oo, bigla naman itong nalungkot. Siguro malaki na ang anak natin ngayon. Kung sakali man nabuhay pa siya at may nakapulot sa kanya, malungkot niyang saad. Hinaplos ni Daniel ang pisngi ni Bina. Mahalay mo, one of these days ay mamit na natin ang ating anak. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, sabi nito sa kainalika ng asawa sa pisngi. Nang umagang iyon, maaga pa lang ay nagprepare na si Bina para sa pagpunta sa paaralan. Nang matapos magprepara, kagad siyang nagtungo sa kanyang kotse at pinaandar na iyon patungo sa paaralan. Nang nasa paaralan na siya, ipinark na niya ang sasakyan sa parking area at saka ito lumabas na. Napatingin siya sa gate nang may pumasok na isang babae at matanda. Napatingin siya sa bata. Nakasalamin ito at bigla niyang naalala ang kanyang anak. Inborn na malabo ang mga mata nito at ang isang nagpatawag ng kanyang pansin ay ang nunal nito sa leeg. May nunal din kasi sa leeg ang anak niya. What a coincidence! Hindi niya napigilang sabihin sa kanyang sarili. Isa pa,
Magaan ang loob niya sa bata. "Vina?" Tawag sa kanya mula sa likuran. Agad na napabaling ang atensyon niya sa nagsalita. Nakita niya si Melissa, isa sa mga kaklase niya noon na ngayon ay guro na. Agad niyang nilapitan ito at sa kanya niyakap. "Lisa!" Sigaw niya. "Kumusta ka na?" Bati nito sa kanya. Sinabi naman ito na ayos lamang ito. Biglang naitanong niya ang bata na may salamin at nunal sa leeg. Hindi niya alam, pero bigla siyang na-curious sa pangalan ng bata. Kaagad na sinabi ni Melissa ang pangalan ng bata dahil siya ang advisor nito. Christine ang pangalan niya. Sagot nito. Magandang pangalan. Hindi niya napigilang sambi. Niyaya siya ni Lisa at pansamantalang nawala ang atensyon niya sa bata. Pauwi na si Vina ng mga sandaling iyon nang makita niya ang bata na naglalakad pauwi. Napakunot na lamang siya ng kanyang noo. Wala ba itong sundo? Hindi niya napigilang itanong sa kanyang sarili. Nang matapat siya sa bata, ay huminto siya rito. "Neng," tawag niya sa bata. Huminto at lumingon naman ito sa kanya. "Bakit po?" tanong nito. Tinanong niya ito kung bakit mag-isa lamang itong naglalakad. Ang sagot naman ng bata ay naplat daw ang bike ng kanyang ama na ginagamit sa kanya sa paghatid sundo. Ayaw naman itong istorbohin pa ang kanyang ina dahil busy ito sa pagtitinda sa palengke. Kaagad siyang bumaba at nilapitan ito. "Alam mo ba na may nunal sa leeg ang nawawala kong anak?" tanong nito. Dahil doon ay nagulat naman ng bata. "Totoo po ba?" Hindi makapaniwala nitong tanong. Tumango-tango naman siya. Sinabi niyang ihatid niya na lamang ito para makilala naman niya ang mga magulang nito. Kaagad naman itong pumayag at excited na sumakay sa sasakyan. Sinabi pa nito na first time lamang nitong sasakay sa isang kotse na ikinangiti na lamang niya. Kung nasa kanya lamang ang kanyang anak, ay baka ganito na rin ito kalaki. "Alam niyo po, ang gaan po ng loob ko sa inyo. Sabi po kasi ni Mama, wag daw akong basta-bastang sasama sa mga hindi ko kakilala. Pero noong nakausap kita, hindi po ako nakaramdam ng panganib." Matapat nitong sabi na ikinangiti na lamang niya. Masaya siya dahil ganoon ang tingin nito sa kanya. Nagtanong siya ng mga paborito nitong pagkain at iba pa. Ito naman ang nagtuturo kung saan ang bahay nito. Nang marating nila ang sa kanila, ipinark niya sa tabi ng kalsada ang kotse niya. Mabuti na lamang at tabi lamang ng daan ang bahay ng mga ito. Isang maliit lamang na barong-barong ang bahay ng mga ito. Bumaba siya at ganoon rin si Christine. Saka niyaya siya sa loob ng kanilang munting bahay. "Ito po ang bahay namin. Pasensya na po kayo at maliit lamang po ang bahay namin." Saad ng bata at ngumiti siya at sinabing ayos lamang iyon. "Nay, nandito na po ako." Sigaw nito. Lumabas naman sa kusina ang isang babae na tansya niya ay nasa 40 mahigit na ang edad. Ngumiti naman siya nang magtama ang kanilang mga mata. Binati niya rin ito ng magandang hapon. Bibili pa sana ito ng merienda, pero nag-insist siya na huwag na lamang dahil hinatid niya lamang itong si Christine. Nagkwentuhan sila ng babae hanggang sa magkwento ito patungkol kay Christine na labis na ikinabilis ng puso niya. "Hindi ko tunay na anak si Christine at alam niya iyon. Napulot ko lang siya sa bangketa na nakalagay sa isang basket. Sino naman kayang ina ang nagtapon sa kanya doon? Wala ba siyang puso para gawin iyon sa anak niya?" Puno ng hinanakit nitong sabi. "Sa totoo lang, may anak akong nawawala. 10 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan noon ng yaya ng anak ko at nalaman ko na lamang kinaumagahan na wala na ang aming anak. Hinanap namin ang yaya dahil nagtago ito. Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa pero wala na ang anak namin. Nangyari na ang lahat. Inilagay daw niya sa isang bangketa ang anak ko sa tabi ng mga basura." Aniya at sinabi ang lugar kung saan daw inilagay ang anak nila. Nanlaki na lamang ang mga mata ng ginang. "Doon ko po nakita si Christine." Sigaw nito. Hindi niya napigilan na tumulo ang kanyang luha dahil sa kanyang mga narinig. "Ibig sabihin ba ay anak ko si Christine?" Lumabas si Christine mula sa kusina na may daladalang merienda. Napatitig naman siya sa dalagita. Hindi niya akalain na ito pala ang kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Ibinaba nito ang dalang tray sa mesa. "Anak,
Hindi ba gusto mong makilala ang tunay mong mga magulang? Tanong ng ginang at tumangutango naman ito. Opo, bakit po nay? Tanong nito. Bumaling sa kanya ang ina at kay Christine. Ako ang iyong ina. Aniya. Nalilitong tinitigan siya nito. Sinabi nito na ngayon lang sila nagkita pero paanong naging ina siya nito? Ipinaliwanag niya rito ang dahilan kaya napaawang ang labi ni Christine. Hindi nito akalain na ang babaeng magaan ang loob niya ay ang kanya palang tunay na ina. Mabilis siyang lumapit sa kanyang ina at niyakap ito. Inay, kay tagal ko pong pinangarap na sana'y makasama ko po kayo. Mabuti naman po at narito na kayo. Madamdami na pahayag ni Christine. Naiyak na rin si Bina ng mga sandaling iyon. Humingi siya ng pahintulot sa ginang na kung maaari ay pumunta na sa mansyon si Christine para makilala nito ang tunay nitong ama. Kahit sa inyo na po siya tumira, kailangan niyong bumawi sa kanya. Bibisita na lamang po kami roon. Nakangiting sabi ng itinuring na magulang ni Christine. Pero tumulo ang luha sa mga mata nito. Nilapitan nito ni Christine at niyakap ng napakahigpit ang kinilalang ina. Nang dumating naman ang kinilalang ama ni Christine, ay sinabi na nila dito ang natuklasan. Pumayag naman ito pero sa isang kondisyon. Kailangan nila ng DNA test para masiguradong ina nga siya ni Christine. Ngumiti siya at saka tumango. Alam naman niya na hindi talaga maiiwasan ang magduda. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya nang umalis na Christine at Bina, ay pinakilala ito sa asawa. Ganoon na lang daw ang gaan ng loob nito sa dalagita. Pero mahal, gusto nang tumayong ama ni Christine na magpa-DNA test tayo. Aniya. Tumango naman ang asawa at sinabing bukas na bukas din ay magpapa-DNA test sila. Iginala nila sa mansyon ng dalagita at halos malula ito sa nakita. Napakayaman niyo naman po pala. Puri nito na ikinangiti nila. Nang gabing iyon, ay sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. Halos mapanganga na lamang si Christine sa mga nakikita niyang pagkain. Dahil first time lang daw nito na makakatikim ng ganoong kasasarap na pagkain. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nasa mga mata nila ang sobrang kalungkutan. Dahil 10 taon nitong nawalay sa kanila. Alam nila sa kanilang sarili na napakarami nilang pagkukulang para sa kanilang anak. Pero hindi pa naman huli ang lahat para bumawi rito. Nang matapos silang kumain, inihatid na nila ito sa kanyang magiging silid. Muli ay nalula na naman ito sa ganda ng kanyang silid. Niyakap ni Christine ang kanyang magulang. Maraming salamat po. Sana po ay magpositibo po ang DNA test bukas. Parang ang hirap lang po kasing isipin na hindi kayo ang ina ko. Malungkot na saad ni Christine. Umupo naman si Bina para magpantay ang mukha nila ng bata. Oo naman, naniniwala kaming positibo iyon. Sabi niya, pero biglang nakaramdam ng lungkot si Christine. Nalulungkot lang po ako dahil di ko na po makikita si nanay. Saad ng bata. Hinaplos niya ang pisngi nito. Pwede naman silang bumisita rito eh. O hindi kaya ay tayo ang bibisita roon. Sagot nito. Ngumiti na lamang si Christine at nagpasalamat rito. Kinabukasan ay sinagawa na nga ang DNA test. Pero maghihintay pa sila ng 2 araw para malaman ang resulta nito. Nang malaman nga ang resulta ng DNA test ay nagpositibo nga ito. Ganoon na lamang ang tuwa nilang magpapamilya. Sinabi naman nila ito sa mga kinilalang magulang ni Christine. At ganoon na lamang ang tuwa ng mga ito. At masaya ang mga ito dahil nakilala na nila ang tunay na mga magulang ni Christine. Nang magmulat ng mga mata si Christine, kasabay ng pagsilay ng ngiti sa kanyang labi, dahil sa panibagong araw na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Bumangon siya sa kanyang kama at nagtungo sa kusina, kung saan nadatnan niyang nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama, samantalang ang kanyang ina naman ay abala sa pagluluto. Nag-rest day kasi si Aling Pasita at ang anak nito na si Memeng, na kanilang mga katulong. Nang makita siya ng kanyang ama, ay binati siya nito. O anak, ikaw pala yan. Good morning. Masiglang bati ni Daniel. Lumapit naman si Christine sa kanyang ama at nagmano rito. Magandang umaga po ba? Sagot niya at nilapitan rin niya ang kanyang ina at nagmano. Magandang umaga iha. Bati ng kanyang ina na binati rin niya pabalik. Nang matapos sa pagluluto ang kanyang ina,
Inihanda na nito ang pagkain sa mesa, saka sabay-sabay na nilang pinagsaluhan ang agahan. Sinabi ni Bina na ipapakilala siya sa mga kaklase niya bilang tunay nitong anak at bago sila pumasok sa school ay aayusan daw muna siya para hindi sinasabi ng mga ito na siya ay isang nerd. Kaya nang matapos silang kumain ay nagbihis na sila para sa pagpunta sa paaralan. Excited na si Christine, pero at the same time, kinakabahan siya dahil ibang Christine na ang nakikita niya ng mga sandaling iyon. Excited ka na ba, anak? Tanong ng kanyang ina na si Bina. Opo ma, excited na po ako, basigla niyang sabi. Ngumiti na lamang ang mag-asawa at nang makarating na sila sa paaralan, ay lumabas na sila sa sasakyan at nagtungo sa kanyang silid-aralan. Pagtataka ang makikita sa mga mukha ng mga ito nang makita siya. Bagong kaklase natin? Tanong ng isa niyang kaklase. Napatingin siya kay Ruth. Ngumiti siya at nanlaki na lamang ang mga mata ng mga ito nang siya ay makilala. Okay children, nais ko lang ipakilala ang tunay ng mga magulang ni Christine na walang iba kung hindi sina Mr. Daniel at Mrs. Bina Monterello. Be nice to her ha. Hindi natin nakalain na makikita pa niya ang tunay niyang magulang. At ang laki ng ipinagbago niya, sabi ng kanilang guro. Yumuko na lamang ang ulo ng kanyang mga kaklase. Pasensya ka na Christina, kung nilait ka namin noong unang pasok mo, sana'y mapatawad niyo kami. Hinging paumanhin ng mga ito. Ngumiti naman si Christina at tinignan ng kanyang mga magulang na may masuyong ngiti sa mga labi. Wala yun, hindi naman tayo perpekto eh. Lahat naman tayo ay nagkakamali at ang mahalaga ay natuto tayo sa pagkakamaling iyon, saad ni Christine. Ngumiti ng matamis ang kaklase niya. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang nerd at mahirap lamang ay bigla na lamang magbabago sa isang iglap lamang. Maging mabuting tao lamang tayo palagi dahil ang pagpapala ay hindi mo inaasahan na ibibigay sa iyo ng nasa itaas.